Kamusta mga ka-tips? Sa videong ito, hihimayin natin ang tunay na sikolohiya sa likod ng iyong pitaka base sa mga turo ng sikat na librong Psychology of Money. Marami sa atin ang hirap mag-ipon hindi dahil kulang ang sahod, kundi dahil sa maling mindset sa paggastos at pakikipag-unahan sa buhay ng iba. Pag-uusapan natin ang mga praktikal na paraan kung paano maging wise sa pera sa gitna ng hirap ng buhay sa Pilipinas. Siguraduhin na panoorin mo ang videong ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbabago sa iyong financial future. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang pagkakaiba ng mayaman sa mapanuri. Maraming Pilipino ang nalilito sa konsepto ng pagiging rich at pagiging wealthy dahil sa nakikita natin sa social media araw-araw. Kapag nakakita tayo ng kaibigan na may bagong labas na smartphone o kaya ay nakasakay sa sports car, ang agad nating naiisip ay ang yaman na nila. Pero sa sikolohiya ng pera, ang pagiging rich ay madalas na nakikita sa mga gamit na binili mo, habang ang tunay na wealth ay ang perang hindi mo ginastos. Isipin mo na lang na ang bawat luhong ipinapakita sa Instagram ay perang lumabas na sa bulsa at hindi na pwedeng gamitin para sa iyong kinabukasan. Ang pagiging mapanuri ay ang pag-unawa na ang tunay na financial power ay wala sa kinang ng iyong alahas kundi nasa laki ng iyong bank account na hindi nakikita ng publiko. Para magkaroon ng invisible wealth, kailangan mong baguhin ang iyong diskarte sa paghawak ng pera, lalo na kapag dumating ang mga extra na kita gaya ng bonus o incentives. Ang tinatawag nating lifestyle creep ay ang trader na dahilan kung bakit kahit tumataas ang sahod ng isang Pinoy ay parang lagi pa ring kulang ang natitira sa dulo ng buwan. Ang praktikal na paraan dito ay ang pananatili sa iyong dating gastos kahit na nadagdagan ang iyong income ng 10,000 pesos o 20,000 pesos. Sa halip na mag-upgrade agad ng motor o kumuha ng bagong appliance na hulugan, mas mabuting ilagay ang dagdag na kita sa isang separate na high-interest savings account. Dito mo mararanasan ang tinatawag na quiet wealth, kung saan kalmado ka dahil alam mong may pundo ka kahit hindi mo ito ipinagyayabang sa iyong mga kapitbahay. Ang isa sa pinakamahirap pero pinakaimportanteng skill na dapat mong matutunan ay ang sining ng pagsasabi ng no sa mga tukso ng paligid. Bilang mga Pinoy, natural sa atin ang pagiging makisama, pero madalas itong nagiging sanhi ng butas na bulsa dahil sa mga biglaang aya ng tropa o kaya ay mga kamag-anak na humihingi ng balato. Ang specific actionable guide dito ay ang paggawa ng isang priority list kung saan malinaw sa iyo kung ano ang mga mahahalagang bagay na pagkakagastusan mo sa loob ng isang buwan. Kapag may nag-aya ng outing na labas sa iyong budget, sabihin mo ng maayos na hindi ito kasama sa iyong financial plan para sa taong ito. Ang pagtanggi sa mga panandaliang saya ay hindi pagiging kuripot, kundi isang matalinong paraan ng pagprotekta sa iyong long-term freedom at peace of mind. Dapat mong tingnan ang bawat pisong naiipon mo hindi lang bilang pambili ng gamit, kundi bilang pambili ng iyong oras sa hinaharap. Sa bawat 100 pesos o 500 pesos na naitatabi mo, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na makapili ng trabahong gusto mo o makapagbakasyon nang hindi nag-aalala sa bayarin. Ito ang tunay na essence ng wealth sa modernong panahon kung saan ang pinakamahalagang asset ay ang control sa iyong sariling oras. Isipin mo na lang na ang taong may savings na good for 6 months ay mas may laya kaysa sa taong malaki ang sahod pero baon naman sa utang at hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho kahit pagod na. Ang pag-iipon ay ang pagbili mo ng insurance para sa iyong kalayaan na gawin ang gusto mo kung kailan mo man ito naisin. Bilang panghuling hakbang, kailangan mong sanayin ang iyong sarili na huwag mainggit sa material na tagumpay ng iba dahil hindi mo naman alam ang totoong kwento sa likod nito. Maaaring ang nakikita mong magarang bahay ay kinuha sa loan na may 30 years na amortization o kaya naman ay sagad na ang credit card para lang mapanatili ang kanilang lifestyle. Ang practical na mindset ay ang pag-focus sa iyong sariling progress at ang pag-celebrate sa bawat small wins ng iyong savings account. Huwag mong hayaan na ang presyo ng society ang magdikta kung paano mo gagastusin ang perang pinaghirapan mo sa loob ng mahabang oras.
Sa huli, ang mananalo sa laro ng pera ay hindi ang may pinakamaraming gamit, kundi ang may pinakamaraming option sa buhay dahil sa disiplina at tamang pag-iisip sa kanyang pananalapi. Aral 2. Sapat na versus sobra-sobra. Ang pinakamahirap na skill sa usaping pinansyal para sa ating mga Pilipino ay ang pagpapatigil sa paggalaw ng tinatawag nating goalposts o ang ating mga personal na target sa buhay. Pansinin mo na noong nagsisimula ka palang magtrabaho at sumasahod ng 15,000 pesos ay masaya ka na basta nakakakain at nakakapag-abot sa pamilya. Pero nang tumaas na ang income mo at naging 30,000 pesos o 50,000 pesos na, ay bigla ring nadagdagan ang iyong mga gusto at kailangan hanggang sa maramdaman mong kulang pa rin ang pera mo. Ito ang sikolohiya ng paghahabol sa sobra-sobra kung saan hindi mo na namamalayan na nawawala na ang iyong peace of mind dahil sa walang katapusang pag-upgrade ng iyong pamumuhay. Ang tunay na sikreto ay ang pagtukoy kung kailan ka dapat tumigil sa paghahabol at magsimulang mag-enjoy sa kung ano ang mayroon ka na tinatawag nating enough mindset. Sa panahon natin ngayon na punong-puno ng success stories sa Facebook at TikTok ay madali tayong mahulog sa bitag ng mapanganib na paghahambing sa ating sarili at sa ibang tao. Kapag nakikita mo ang iyong kaklase noong high school na nasa ibang bansa na at panay ang post ng magagandang tanawin, ay iisipin mong lugi ka na sa buhay kahit maayos naman ang kalagayan mo rito sa Pilipinas. Ang specific actionable guide dito ay ang paggawa ng inventory ng iyong kaligayahan kung saan itatala mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo na hindi naman nangangailangan ng malaking gastos. Marahil ay mas masaya ka sa simpleng bonding kasama ang iyong pamilya o ang panonood ng movie habang kumakain ng merienda kaysa sa pagbili ng mamahaling gamit para lang may maipagmalaki sa social media. Ang pag-unawa na ang laro ng pera ay hindi isang competition sa iba kundi isang paraan para makuha ang iyong personal na katahimikan ay magliligtas sa iyo sa maraming stress. Kailangan din nating maging maingat sa ating likas na kasakiman. Dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming kababayan natin ang nabibiktima ng mga investment scams. Maraming tao ang hindi makontento sa 5% or 10% na kikitain sa loob ng isang taon, kaya naghahanap sila ng mga paraan na magbibigay sa kanila ng double your money sa loob lang ng 30 days. Ang ganitong pag-iisip ay bunga ng hindi pagtanggap sa konsepto ng sapat, kaya mas pinipili ang mabilisang kita na madalas ay nauuwi sa pagkawala ng lahat ng naipong pera. Ang praktikal na paraan para protektahan ang iyong bulsa ay ang pagtanggap na ang tunay na yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng tiyaga at dahan-dahang paglago. Huwag mong isugal ang iyong pinaghirapang savings sa mga pangakong masyadong maganda para maging totoo dahil sa huli ay ang pagiging kontento sa tamang proseso ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Ang pagiging kontento o contentment ay hindi nangangahulugan na wala ka ng pangarap o ayaw mo nang umasenso sa buhay, kundi isa itong matalinong financial tool para hindi mabutas ang iyong bulsa. Isipin mo na lang na kung alam mo kung kailan ka may sapat na, ay hindi ka na matutuksong bumili ng bagong model ng sasakyan kung maayos pa naman ang ginagamit mo ngayon. Sa bawat desisyon na huwag bumili ng hindi kailangan, ay nakakapag-save ka ng 5,000 pesos o 10,000 pesos na pwede mong ilagay sa iyong retirement fund o pondo para sa pag-aaral ng iyong mga anak. Ang pag-control sa iyong pagnanais na magkaroon ng higit pa sa kailangan mo ay ang pinakamabilis na paraan para maramdaman mong mayaman ka na. Kapag ang iyong gastos ay mas mababa kaysa sa iyong kinikita dahil kontento ka na sa simpleng buhay, ay doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan na hinahanap ng marami. Para sa huling hakbang ng aral na ito ay dapat mong tandaan na ang iyong financial goals ay dapat na naka-align sa iyong sariling values at hindi sa dikta ng society o ng iyong mga kapitbahay. Hindi mo kailangang magkaroon ng milyon na piso sa bank account para lang masabing matagumpay ka kung ang presyo naman nito ay ang pagkawala ng oras mo para sa iyong sarili at sa mga mahal sa buhay. Ang pagtukoy sa iyong sapat ay isang personal na usapin at walang sino man ang pwedeng magsabi sa iyo kung magkano dapat ang laman ng iyong pitaka para maging masaya ka. Simulan mong i-audit ang iyong mga binibili at tanungin ang sarili mo kung ito ba ay magbibigay ng pangmatagalang halaga o panandali ang yabang lang sa harap ng ibang tao.
Sa paggawa nito ay unti-unti mong mabubuo ang isang buhay na hindi lang puno ng pera kundi puno rin ng kabuluhan at tunay na ligaya na hindi nakadepende sa dami ng iyong pag-aari. Aral 3. Ang kapangyarihan ng panahon kaysa talino. Marami sa atin ang nag-aakala na kailangan mong maging eksperto sa math o kailangang maging isang genius sa stock market para lang yumaman sa buhay. Pero ang totoo ay mas mahalaga ang iyong pasensya at ang haba ng panahon kaysa sa anumang taas ng iyong EQ pagdating sa usapin ng pananalapi. Ang konsepto ng compounding ay parang isang maliit na binhi na itinanim mo sa iyong bakuran na sa simula ay parang walang nangyayari pero paglipas ng 10 o 20 years ay magiging isang dambuhalang puno na nagbibigay ng lilim at bunga. Hindi mo kailangang hulaan kung kailan tataas o bababa ang presyo ng bilihin o ng shares kundi ang kailangan mo lang ay ang disiplina na hayaan ang iyong pera na magtrabaho para sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Isipin mo na lang na kahit ang pinakamatalinong tao sa mundo ay matatalo ng isang ordinaryong empleyado na maagang nagsimulang mag-ipon at hindi tumigil sa loob ng 30 years dahil sa kapangyarihan ng oras. Ang magic ng compounding ay mas madaling intindihin kung titingnan natin ito sa halaga ng ating sariling pera gaya ng 500 pesos o 1,000 pesos bawat buwan. Maraming Pinoy ang naghihintay na lumaki muna ang kanilang sahod bago magsimulang mag-invest pero ang hindi nila alam ay mas malaki ang mawawala sa kanila dahil sa nasayang na panahon. Kung magsisimula ka sa edad na 25 na magtabi ng kahit maliit na halaga ay mas malaki ang magiging resulta nito pagdating mo ng 60 years old kumpara sa isang tao na nagsimula lang sa edad na 45 kahit pa doble ang ihulog niya buwan-buwan. Ang specific actionable guide dito ay huwag mo nang hintayin ang tamang panahon o ang pagtaas ng iyong promotion para mag-ipon kundi simulan mo na ito sa susunod mong payday kahit gaano pa kaliit ang matitira sa iyo. Ang mahalaga ay ma-activate mo ang engine ng growth na tanging panahon lang ang makakapagpatakbo para sa iyong kinabukasan. Isang malaking pagkakamali rin ang pag-interrupt sa growth ng iyong pera dahil lang sa takot o dahil sa mga bali-balita na naririnig mo sa paligid tungkol sa krisis. Kapag nakikita mo na medyo bumababa ang value ng iyong investment, ay huwag kang magpanic at huwag mong kukunin ang pera mo dahil doon mo mapuputol ang momentum ng iyong yaman. Ang ugali o temperament mo ang mas magdidikta ng iyong tagumpay kaysa sa galing mo sa pagpili ng investment dahil ang taong mahinahon ay laging nananalo sa taong mainit ang ulo at laging nagmamadali. Sa halip na bantayan mo ang iyong account araw-araw, ay mas mabuting ituon mo ang iyong atensyon sa pagpapahusay ng iyong trabaho o negosyo habang hinahayaan ang iyong savings na lumago ng kusa. Ang pagtitiis na huwag galawin ang iyong pondo kahit may mga panandaliang problema sa ekonomiya ay ang pinakamatalinong diskarte na magagawa mo bilang isang investor. Kailangan din nating sanayin ang ating sarili sa tinatawag na delayed gratification o ang pagpapaliban ng panandaliang saya para sa mas malaking ginhawa sa hinarap. Sa ating kultura na mahilig sa mga celebration at handaan, ay madalas nating maubos ang ating budget sa isang araw na katuwaan lang sa halip na itabi ito para sa mas mahalagang bagay. Ang practical na paraan para malabanan ito ay ang isipin na ang bawat 100 pesos na hindi mo ginastos ngayon ay magiging 300 pesos or 500 pesos pagkalipas ng ilang taon dahil sa interest. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magsasaya, kundi maging wise ka lang sa pagpili kung ano ang prioridad mo sa ngayon at kung ano ang gusto mong marating sa future. Ang disiplina sa pag-aantay ay isang skill na kapag natutunan mo ay magbibigay sa iyo ng financial security na hindi kayang tapatan ng anumang mamahaling gamit na mabibili mo sa mall. Para sa huling bahagi ng aral na ito ay tandaan mo na ang pinakamahalagang asset mo ay hindi ang iyong pera kundi ang iyong oras, kaya huwag mo itong sasayangin sa paghihintay ng perpektong pagkakataon. Simulan mo na ang iyong investment journey ngayon kahit sa pamamagitan lang ng pagbubukas ng isang savings account o pag-aaral tungkol sa mutual funds o pag-ibig MP2. Ang bawat araw na lumilipas na hindi ka nag-iipon ay isang araw na nawawala sa iyong compounding power na hinding-hindi mo na mababawi kahit kailan. Maging matiyaga ka lang at huwag kang maiinip kung sa simula ay parang mabagal ang paglaki ng iyong pera
dahil ang pinakamalaking parte ng growth ay laging nangyayari sa huling bahagi ng iyong paglalakbay. Manatili kang consistent sa iyong pag-iipon at darating ang araw na magpapasalamat ka sa iyong sarili dahil naniwala ka sa kapangyarihan ng panahon kaysa sa paghahanap ng mabilisang swerte. Aral 4. Margin of Safety o ang puwang para sa pagkakamali. Sa mundo ng pananalapi, ang pinakaimportanteng bahagi ng anumang plano ay ang paggawa ng plano kung sakaling hindi matuloy ang iyong orihinal na plano. Marami sa ating mga Pilipino ang masyadong positibo sa buhay, kaya madalas nating makalimutan na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng pagkakasakit o biglang pagkasira ng gamit sa bahay. Ang margin of safety ay ang nagsisilbing shock absorber ng iyong buhay pinansyal para hindi ka agad gumuho kapag may dumating na kamalasan o problema. Isipin mo na lang na kung ang budget mo ay sakto lang sa iyong kinikita, isang snap lang ng daliri o isang maling desisyon ay maaari kang mabaon sa utang at mawalan ng kontrol sa iyong kinabukasan. Ang pagkilala na hindi tayo perpekto at ang mundo ay hindi laging pabor sa atin ang unang hakbang para makabuo ng isang matibay na pundasyon na kahit anong bagyo ang dumating ay mananatili kang nakatayo. Ang pinaka-legit at specific actionable guide para magkaroon ng margin of safety ay ang pagbuo ng iyong emergency fund bago ka pa man pumasok sa anumang uri ng investment. Maraming ka-tips ang nagmamadaling mag-stocks o kumuha ng insurance nang hindi muna tinitingnan kung meron ba silang cash na mahuhugot sa oras ng pangangailangan. Ang ideal na halaga ay katumbas ng 3 months hanggang 6 months ng iyong monthly expenses para magkaroon ka ng sapat na hinga kung sakaling mawalan ka ng trabaho o magkaroon ng emergency. Halimbawa, kung ang gastos mo sa isang buwan ay 15,000 pesos, dapat ay mayroon kang 45,000 pesos o 90,000 pesos na nakatabi sa isang separate bank account na madaling makuha. Ang pagkakaroon ng ganitong pondo ay hindi lang para sa pera, kundi para sa iyong peace of mind na kahit anong mangyari ay hindi ka agad magpapanik o lalapit sa mga pautang na may malalaking interest. Dapat din nating iwasan ang pagkakamali na ilagay ang lahat ng ating itatabi sa isang basket lang o ang tinatawag nating over-concentration sa isang negosyo o investment. Maraming kababayan natin ang kapag nakakita ng isang trending na negosyo ay ibinubuhos ang lahat ng kanilang savings doon dahil sa sobrang kumpiyansa na magtatagumpay ito. Pero sa sikolohiya ng pera, kailangang tanggapin na maaari tayong magkamali sa ating mga prediksyon kaya mas mabuting hati-hatiin ang iyong pondo sa iba-ibang paraan. Maaari kang maglagay sa digital banks na may mataas na interest, sa mga government-backed programs gaya ng Pag-ibig MP2 at sa iyong sariling cash reserves. Sa ganitong paraan, kung sakaling hindi maging maganda ang takbo ng isa mong investment, ay mayroon ka pang ibang sandigan na magliligtas sa iyo sa total financial disaster. Ang konsepto ng room for error ay dapat ding ilapat sa iyong monthly budget para hindi ka mabulaga kapag nagtaas ang presyo ng mga bilihin o inflation sa paligid natin. Huwag mong i-compute ang iyong budget na saktong-sakto sa huling sentimo dahil laging may mga small expenses na sumusulpot gaya ng biglaang kontribusyon sa opisina o pagbili ng gamot. Ang practical na diskarte ay maglaan ng extra 5% o 10% sa iyong budget bilang buffer para sa mga miscellaneous na gastusin na hindi mo inaasahan. Kapag ginawa mo ito, hindi ka na mai-stress kapag nakita mong tumaas ang singil sa kuryente o pamasahe dahil mayroon kang inilaan na puwang para sa mga ganitong pagbabago. Ang pagiging flexible sa iyong pera ay isang tanda ng maturity at pag-unawa na ang pagkontrol sa bawat detalye ay imposible kaya mas mabuting maging handa na lang sa anumang paglihis sa plano. Para sa huling bahagi ng aral na ito, tandaan mo na ang tunay na halaga ng margin of safety ay ang kalayaang magkamali nang hindi mo sinisira ang iyong buong buhay. Ang taong walang buffer o savings ay laging takot gumawa ng desisyon dahil isang pagkakamali lang ay maaari silang mawalan ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit ang taong may sapat na margin of safety ay mas malakas ang loob na sumubok ng mga bagong oportunidad o magpalit ng career dahil alam nilang mayroon silang sasalo sa kanila. Huwag mong isipin na ang pag-iipon ng emergency fund o ang pagiging maingat sa budget ay pagiging nega, kundi ito ay ang pinakamatalinong paraan ng pagmamahal sa iyong sarili at sa iyong pamilya.
Sa huli, ang pinakamasayang tao ay hindi ang may pinakamalaking kita, kundi ang taong may pinakamalawak na margin of safety na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong matulog ng mahimbing kahit anong gulo ng mundo. Aral 5. Ang iyong relasyon sa pera. Pagdating sa usapin ng pananalapi, madalas nating isipin na kailangan nating maging parang robot na laging tama ang computation at walang emosyon sa paggastos. Pero ang totoo, ang sikolohiya ng pera ay hindi tungkol sa pagiging rational o lohikal, kundi sa pagiging reasonable o makatuwiran para sa iyong sariling sitwasyon. Maraming eksperto ang magsasabi na mali ang magbayad ng utang na may mababang interest kung mas malaki ang kikitain mo sa investment. Pero kung ang utang na iyon ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog sa gabi, mas matalinong bayaran na ito agad. Ang peace of mind ay may sariling value na hindi kayang tapatan ng anumang percentage ng kita sa stock market o crypto. Kaya sa bawat desisyon mo sa pera, huwag mo lang tingnan ang mga numero, kundi tanungin mo rin ang iyong sarili kung ang desisyong ito ba ay magbibigay sa iyo ng katahimikan o dagdag na stress sa buhay. Kailangan din nating aminin na ang ating paraan ng paghawak ng pera ay malaki ang kinalaman sa ating kinalakihan at sa kasaysayan ng ating pamilya dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay lumaki sa hirap at nakaranas ng scarcity mindset, malamang ay mas takot kang gumastos ngayon o kaya naman ay masyado kang agresibo sa pagbili ng mga bagay para mapunan ang mga pagkukulang noon. Ang praktikal na paraan para malampasan ito ay ang pag-unawa sa iyong mga triggers o ang mga dahilan kung bakit ka biglang napapabili ng hindi kailangan kapag malungkot ka o pagod sa trabaho. Hindi ka masamang tao kung nagkakamali ka sa budget. Kailangan mo lang kilalanin ang iyong mga emosyon at dahan-dahang itama ang iyong relasyon sa bawat 500 piso o 1,000 pesos na dumadaan sa iyong kamay. Ang pagiging honest sa sarili tungkol sa iyong financial trauma ay ang unang hakbang para makabuo ng mas healthy na kinabukasan para sa iyo at sa iyong mga anak. Ang isa pang malaking kalaban ng ating pitaka ay ang ating sariling ego at ang pagnanais na magmukhang nakaangat sa buhay sa harap ng ibang tao. Maraming kababayan natin ang baon sa utang dahil lang sa pagpapatunay na kaya na nilang bumili ng mamahaling kape araw-araw o kaya ay mag-upgrade ng gamit kahit hindi pa naman kailangan. Ang specific actionable guide dito ay ang paghihiwalay ng iyong self-worth sa iyong net worth. Dahil ang halaga mo bilang tao ay hindi nakadepende sa brand ng iyong sapatos o sa model ng iyong cellphone. Kapag natutunan mong i-ignore ang sasabihin ng kapitbahay o ng mga kamag-anak mo sa probinsya, mas mapapabilis ang iyong pag-iipon dahil hindi ka na nakikipagkarera sa buhay ng iba. Ang tunay na flex sa modernong panahon ay hindi ang maraming gamit, kundi ang pagkakaroon ng malaking savings na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang mag-resign sa trabahong hindi mo na gusto. Ang pagkakaroon ng flexibility o pagiging malaya sa iyong mga desisyon ay ang pinakamagandang currency na pwede mong makuha mula sa iyong pag-iipon at pagtitipid. Isipin mo na lang na kung mayroon kang sapat na pondo, mas madali para sa iyo ang magpalit ng career path o kaya ay magsimula ng sarili mong maliit na negosyo nang hindi natatakot magutom. Ang pera ay tool lamang para makuha mo ang option na gawin ang gusto mo kasama ang mga taong mahal mo sa panahong gusto mo at sa loob ng mahabang panahon. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang pag-iipon kaysa sa pagpapakitang gilas dahil ang ipon ay nagbibigay ng choices habang ang utang ay nagnanakaw ng iyong mga pagkakataon sa hinaharap. Sa bawat 100 pesos na naitatabi mo, bumibili ka ng kalayaan para sa iyong sarili na hindi kayang bayaran ng anumang material na bagay sa mundo. Para sa huling bahagi ng ating serye, tandaan mo na ang laro ng pera ay isang personal na paglalakbay at wala itong iisang formula na tama para sa lahat ng tao. Ang sapat para sa iyo ay maaring hindi sapat para sa iba at ang mahalaga ay nakukuha mo ang iyong sariling version ng tagumpay na naka-align sa iyong mga pangarap. Huwag kang masyadong magpakalunod sa pagsunod sa mga financial gurus kung ang payo nila ay hindi akma sa iyong realidad bilang isang ordinaryong Pilipino na nagsisikap araw-araw. Magpatuloy ka lang sa pag-aaral, manatiling disiplinado sa iyong budget, at laging unahin ang iyong peace of mind kaysa sa anumang panandaliang yabang.
Ang tunay na yaman ay nasa iyong tamang pag-iisip at sa maayos na relasyon mo sa bawat pisong pinaghihirapan mo para sa iyong kinabukasan. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin mula sa ating diskusyon ay ito. Ang tagumpay sa pera ay hindi nasusukat sa iyong talino sa math, kundi sa iyong ugali at disiplina sa araw-araw. Ang pagbuo ng yaman ay isang marathon at hindi isang sprint. Hindi kailangang mabilis, ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa pag-iipon at pag-i-invest kahit gaano pa kaliit ang iyong nasisimulan. Tandaan na ang tunay na layunin ng bawat 100 pesos na naitatabi mo ay ang pagbili ng iyong kalayaan at peace of mind sa hinaharap. Huwag mong hayaan na ang presyo ng social media o ang gastos ng ibang tao ang magdikta ng iyong halaga bilang isang Pinoy. Sa huli, ang pinakamayamang tao ay ang taong may kontrol sa kanyang sariling oras at may sapat na margin of safety para harapin ang anumang hamon ng buhay. Manatiling mapanuri, maging kontento sa iyong sapat at hayaan ang panahon na magtrabaho para sa iyong kinabukasan. Ka-tips! Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Ang Tips in Life. Maraming salamat! Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.